Patuloy pa rin ang problema sa gate attendance ng PBA at hindi maiwasan ng mga fans na punain ito. Marami pa rin taga-subaybay ang PBA, kalokohang sabihin kakaunti na. Ang pinaka-problema lang talaga ay nasa kalahating side lang ng liga ang mga fans. Siguro 90% ng mga PBA fans ngayon ay mga nasa SMC at MVP teams na fanbase lang, walang mga independent teams ay kakaunti lang talaga. Sa normal na elimination games nga ng mga indie teams, minsan mga family and friends lang ang nanonood at may kaunting bumili talaga ng ticket. Dahil yung ibang kumpol ng fans din ay hakot mismo ng mga teams para mag-cheer na binigyan lang ng pamasahe at tickets. Mas kita pa ang imbalance lalo kung hindi maganda ang schedule ng laro. Sa doubleheader ay puro independent teams lang o walang mga SMC teams na maglalaro. Miski nga mga MVP teams ngayon pahirapan ng humakot ng fans. Pansinin nyo nitong nakaraan, tad-tad pa rin ng comments nakakaunti ang tao kahit dalawang MVP teams ang naglaro. Ang kalabang kasi nun ng NLEX ay Northport habang Terra Firma naman sa TNT na hindi mga nakakatulong sa gate attendance. Ang sinasabi naman ng mga rason ng solid fans ng liga ay una dahil may mga pasok daw at traffic. Yes, maaaring nakaka-apekto naman talaga yon pero hindi naman sobrang laki para maging ganito kakonti ang nanonood, di ba? Sadyang bawas lang talaga ang interes ng mga tao sa ibang mga games kaya hindi ito prioridad at pinapanood. Dahil kahit laruin ng Miyerkules o Biyernes ang game ng Ginebra, may good crowd pa rin naman. Anong difference ng pasok sa trabaho at traffic nun compared sa ibang mga laban tuwing Wednesday, Friday? Isa pang nirarason nun kung bakit walang nanonood ay ang availability sa TV at online. Pero ngayong maraming nagsasabing nahihirapan sa signal sa bagong channel ng PBA at hindi rin lahat ng games nila live sa Facebook, masasabing hindi rin yung ganong kalaking factor para bumagsak ng ganito ang attendance. Kaya di dapat mas dinadayo sila ngayon. At saka hindi rin magandang sign ng paglipat ng channel ng PBA dahil indikasyon yon na hindi ganong kataas ang viewership nila sa TV. Kaya naman napagdesisyon ng ibahin ang palabas sa slot nila para mas kumita ang network sa mga teleserye o kung ano mang makaka-attract ng mas mahal o mas maraming patalastas. Kasi kung nag-generate naman ng malaking pera, bakit naman naalisin, di ba? Business decision yung ginawa nito. Panghuli, malabo rin sa ticket prices kaya't ayaw manood ng fans dahil dyan ad 45 pesos lang, upper box 120, maayos-ayos na yon. Pero kakaunti pa nga rin ang nakikita nating tao sa area na yon. Ang low gate attendance na nakikita natin ngayon sa mga games ay resulta talaga ng kawalan ng interest ng mga tao. Ayun talaga ang pangunahin kahit anong sabihin dahil maraming paraan para manood kung gusto talaga manood. O tulad ng ginagawa ng mga Ginebra fans. Patong-patong ang naging rason nito, una na ang mga lopsided trades. Maraming nagagalit na mga fans sa mga unfair na trades halos taon-taon. Yung Christian Steinharinger pick pa nga lang eh. Maraming lumayo ang loob sa liga dahil doon. At hanggang ngayon ay patuloy ito na mas lumalakas pa ang mga malalakas ng teams habang mas humihina ang mahihinang teams. Halimbawa na lamang ang dalawang kuponan na ito. Kung titignan ang dami ng top picks at top 5 picks na nasa kanila, nakaramihan ay nakuha rin nila via trade. At mas lalo pa itong sumasama ngayon dahil sa free agency na mas malaki ang edge ng mga bigger teams na piliin ng mga stars at iiwan na ang mga independent teams nila like Maverick Hanmisi at Geronteng. Una pa lamang yung mga lopsided trades. Connected din dyan ang mga farm teams kung tawagin at mga sister teams sa liga. Nandyan din ang controversial na officiating. Remember nung na-thrown out si Coach Yang noong 2016 at pinagmulta ng 20,000 nang sabihing hindi rin nakatulong ang lack of transparency sa liga na may sinet na team cap at maximum salary ng 420k sa players ngunit may mga alegasyon na marami ang hindi sumusunod dito. Panghuli natin ang parity. Imbalance talaga ang liga kung lakas ng mga teams ang pag-uusapan. Biruin nyo simula 2010 sa 33 titles, 3 beses lang nagkampiyon doon ang mga independent teams. 30 out of 33 titles ang nakuha ng either SMC o MVP teams. Yun palang enough ng patunay diba? Tunay na napakaraming rason kung bakit ngayon kakaunti na ang nanonood ng live sa mga PBA games. Revenue-wise, okay naman ang liga ayon mismo sa kanila kaya marahil hindi pa rin sila naaalarma ng sobra. Pero alam mo yun, nakakalungkot lang kasing makita na naglalaro ang mga quality players natin sa halos empty na arena. Patay ang atmosphere at hindi maganda sa mata ang mga bakanting upuan. Kaya for the end time, sana ay masolusyonan to ng liga at manumbalik ang amor ng mga PBA fans.